palagay mo sa motibo niya? Bakit para tumistigo, tinawid ka pa nagbigay ng instruction na patigilin ng investigasyon sa nasabing drug case noong 2012? What do you think is his motive, Mr. Attorney Ochoa? I have absolutely no idea, sir. Walang ideya si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kung bakit siya nakakaladkad sa issue ng PIDEA leaks sa kanyang pagharap sa ika-4 na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Itinanggi niya ang mga paratang kaugnay ng umano'y nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ibang personalidad sa illegal na droga. Si Ochoa ang itinuturo ni dating PIDEA agent Jonathan Morales na umano'y nag-utos kay dating PIDEA Deputy Director General Carlos Gadapan na huwag ituloy ang operasyon na siyang laman ng umano'y authority to operate at pre-operation report noong 2012. Ayon kay Ochoa, hindi niya kilala si Gadapan maging si Morales at hindi niya alam ang motibo nito sa pagdawit sa kanya sa issue. Hindi rin umano niya kailanman nakita ang umano'y nag-leak na PIDEA documents. Mr. Morales claimed that you commanded ASIC Gadapan and the PIDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him, and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Kinumpirma naman ni Ochoa na dati niyang partner si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang law firm na kanilang itinatag noong 2006. Ngunit umalis din umano siya rito nang ma-appoint bilang Executive Secretary ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2010. Ito naman ay insinuations lang na kaya daw nagkaroon ka ng interest na ipahinto yung operations because you were influenced by your partner in the law firm. Oh, that is not true, Your Honor. Ipinakulong naman sa Senado si Morales matapos magmosyon sa Senator Jinggoy Estrada na isight siya in contempt. Ito'y matapos muling maungkat ang umano'y pagsisinungaling nito sa personal data sheet kaugnay ng pagkakadismiss niya sa Philippine National Police bago pumasok sa PIDEA. Na-drop ka na from the role sa PNP and still you answered no. The negative. Why was that? Your Honor, hindi yan yung official na isinabit ko doon sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Huwag mo nang subukan na isight kita yung contempt, ha? Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Huwag mo subukan. Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Eh, sino naglagay ng no? Multo? PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair, yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There is a motion for continuously lying before this committee. Ipinakulong din si Eric Picoy Santiago na dating police inspector ng National Police Commission na kasama sa CCTV video na nagsabing mapapatay umano si Morales kapag hindi ito tumahimik. Sinabi noong nakaraang pagdinig ni Santiago na gawa-gawa lamang umano ang mga sinabi niya sa video para maimbitahan sa Senado at magpakita ng umano'y ebidensya. Hindi ko po ina-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, totoo lang. Dahil walang tumutol na naigang contempt ruling ng komite laban kina Morales at Santiago, ipinag-utos si Senator Ronald Bato de la Rosa na ikulong ang dalawa sa magkahiwalay na kwarto dito sa Senado. Nagsalita naman via video conference ang ipinasapina na si James Kumar matapos ma-confine sa ospital dahil sa stroke. For the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po dahil dinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po akong alam at wala akong kinalaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit, ganun po. Na-stroke na ho lahat dahil dito.
Hindi na ho tama ito. Tumanggi na si Senator De La Rosa na questioning si Kumar dahil sa kalagayan nito at hihintayin na lamang gumaling ito para humarap ng pisikal sa ikalimang pagdinig. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.